Magpapatuloy ang kwento kung saan nakalabas na nga sa bilihan ang ating bida. Nang nagsaad nga si Longlong na masyadong araw na maganda ang pagtrato ng bida sa kapatid nito ang mahal nga raw ng sinturon na binili ng bida. Sumagot naman ang bida na pagtapos nga raw na maging anchor ay mataas nga raw ang kanyang sahod bukod pa raw doon ay binigyan siya ng diamond ng kanyang ate kung kaya bakit naman raw di niya ito bibigyan ng mahal na regalo rin. Sa narinig ay namanghanga si Longlong na nagbigay ng diamond ang ate ng bida tanungan nito na kung ano raw ba ang karats ipakita raw sa kanya ng bida. Sumagot naman ang bida na di nga raw niya dala sa ngayon. Ipapakita na nga lang raw niya dito sa susunod ngayon nga raw ay pupunta muna siya sa CR. Makikita na habang papunta ang mga ito sa CR ay nakamasid nga ang mga hangal sa likod. Sa isip nga ng mga ito na pagkakataon na nga raw nila. Nagsaad nga si Lifeng na siya nga raw ang magbabantay sa labas at pumasok na nga raw ang dalawa para gawin ang kanilang plano. Sa isip pa nito na di nga raw siya magpapakita dahil magkaklase sila ng bida at baka ipagkalat nga raw ng bida sa school na mahilig siyang mangbuli. Sa narinig ay nagsaad nga ang mga hangal na kasama nito na sasabihin na nga lang raw niya dito mamaya ang magandang balita. Nang lilipat ang eksena sa ating bida na kasama si Longlong sa CR. Nang nagsaad nga ang bida na tumigil na si Longlong sa kanyang ginagawa at kumain na sila. Sabay makikita din ang pagpasok ng dalawang hangal sa lugar. Sabay nagmadali nga ang isa na lumapit sa bida, tinangka nga nito na banggain ang bida pero agad nga na nailagan ng bida ang balak nito. Sabay hinawakan nga ng ating bida sa damit ang lalaki tanong nga nito na kung ano ang ginagawa ng lalaki na iyon. Nang pasigaw na nagsaad ang isa na wala raw bang mata ang bida mababangga na raw nito ang kaibigan niya kanina lang. Sa narinig ay sumabat naman si Longlong na nagtanong kung bulag raw ba ang lalaki na iyon ang kaibigan nga raw nito ang balak na banggain ang bida. Sa narinig ay galit nga na hinawakan ng hangal ang damit ni Longlong at nagsabi na sino raw ba ang tinatawag na bulag ni Longlong. Nang matigilan nga ito nang hinawakan ng bida ang kamay niya. Pagtapos ay sa may seryosong muka ay nagsabi nga ito na alam niya kung sino ang gusto na bumangga sa kanya. Tanong pa nito na kung gusto raw ba mamatay ng lalaki na iyon. Sa narinig ay napuno nga ng takot ang mga hangal tanong pa ng isa na bakit raw ba na parang mukhang masama ang bida. Pagtapos ay sinabihan na nga lang sila ng bida na umalis na sa kanilang harapan. Pero bago nga umalis ang isa ay dinuraan pa siya nito saad nga nito na pagtapos nga raw ng bida na manakit ay tatakbo ito walang kwentang lalaki raw ang bida. Sa ginawa ng hangal ay sobrang nainis na nga ang ating bida saad pa nito na tingin raw ba ng lalaki na iyon na di niya ito sasaktan porket na lalaki ito. Pagtapos ay sinapak nga niya ito sa muka, sa nakita ay agad naman natutulong ang isa sa kanyang kaibigan. Sa nakita ay handa na nga rin si Longlong na lumaban saad nga nito na ang kaibigan naman raw ng hangal ang may kasalanan. Sabay nagsabunutan nga ang dalawa habang nakamasid lang ang bida na walang masabi. Sabay galit nga nito na sinabi na mukhang may dalawang lalaki nga raw siya natuturuan ng leksyon ngayong araw. Sabay makikita na nga lang na tinuturuan na ng leksyon ng ating bida ang mga yon. Pagtapos ay sinabihan nga ng bida ang mga ito na sa susunod ay babaliin na niya ang mga binti nito. Sabay aya na nga nito kay Longlong na umalis na, habang sa isip nga ng hangal na tatawagan nga raw niya ang kanyang girlfriend para turuan ng leksyon ang bida. Pagtapos ay lumabas na nga sa lugar ang ating bida kasama si Longlong, ngunit makikita rin na natawag na ng hangal ang kanyang girlfriend na may malaking katawan. Nang nagtanong nga ang babae na may malaking katawan sa hangal na kung ang bida raw ba ang nanakit dito. Sa tanong ay sumagot naman ang isa na ang bida nga raw ay sinaktan sila ng walang awa. Sabay nagpaalam na nga si Lifeng sa mga ito pupunta nga lang raw muna siya sa banyo. Nang pinigilan nga siya ng isa dahil ito nga raw ang kukuha ng pangit na litrato ng bida. Sa narinig ay napaisip nga ang hangal na di raw siya tangagaya ng mga ito kukunan na nga lang raw niya ng video ang magaganap na away tapos ipopost iyon sa internet. Nang babalik sa hangal na nagpapaawa pa sa kanyang girlfriend habang paulit-ulit na sinasabi na ang bida raw ang nanakit sa kanya. Nang nagsaad nga ang bida na may mga maliliit na manok na naman raw ang nagpunta para sa kanya. Sa likod nito ay takot nga si Longlong na nagsabi na sinumbong nga raw sila ng mga iyon. Pero di na nga siya pinansin ng bida at nagsabi sa may seryosong muka na gawin na raw ng mga ito at di siya takot.
Samantalang napasabi nga ang girlfriend ng hangal na ang pag-ibig raw ay mas nagpapaganda sa buhay. Makikita na in love na nga ito sa bida sa unang tingin lang. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Habang ang hangal naman ay nagtanong sa kanyang kasintahan na bakit raw ba na nag-aalinlangan ang kanyang kasintahan na turuan ng leksyon ang bida. Sa narinig ay namumula nga na nagsaad ang girlfriend nito na kahit ano pa raw kasalanan nga raw ng bida dahil nanakit ito pero kapag nga raw nagsorry ang bida ay papatawarin nga raw niya ito. Sa narinig ay nagsaad nga ang hangal na ano raw ba ang sinasabi ng kanyang girlfriend, sinaktan raw siya ng bida tapos papatawarin lang ng kanyang kasintahan. Sinagot naman siya ng kanyang kasintahan na maraming araw ang tao sa paligid tapos gusto raw ng kanyang boyfriend na manakit ng lalaki sa mataong lugar na iyon. Subalit naiiyak nga na nagsabi ang hangal na in love lang raw kasi ang kasintahan niya sa bida. Matagal na nga raw na pinagmamasdan ng kanyang kasintahan ang bida at naakit na ito paalala pa nito na siya ang kanyang boyfriend. Sa mga naririnig ay sinabihan lang naman sila ng bida na ayusin na lang nila ang mga problema nila at wag na siya naharangan sa daan. Subalit nang paalis na ang bida ay pinigilan naman siya ng hangal. Sa nakita ay galit nga na nagsaad ang bida na kapag di pa tumigil ang mga ito ay sinusumpa niya na sasaktan niya ang mga ito hanggang sa di na sila makilala ng kanilang sariling ama. Sabay kagaya ng bida ay ganun din ang ginawa ng kasintahan ng hangal, tama nga raw ang bida kung kaya tumahimik na raw ang kanyang boyfriend. Sabay lumapit nga ito sa bida na nagsabi na ang gwapo nga raw ng bida at ngayon raw ay may dilang pagkakaintindihan. Paano raw kaya na magpalitan sila ng kontak ng bida at magpapadala raw siya dito ng red envelope para sa paghingi ng tawad. Habang sa di kalayuan ay kumukuha nga ng video si Lifeng, sa isip nga nito na i-edit na nga lang raw niya ang video at pagmumukaing masama ang bida nang sa ganun ay masira na ang magandang imahe ng bida sa lahat. Nang lilipat ang eksena sa isang magarang sasakyan na dumating sa lugar. Makikita ang isang babae na pinagbubukas ng pinto, nang lalabas na nga ang isang babae sa sasakyan. Lumabas nga ang isang magandang babae na may pangalang Miss Wei at nagpunta sila doon para suriin ang kita ngayong taon. Pagtapos ay makikita na parang natigilan nga si Miss Wei nang may napansin. Napansin pala nito ang bida sa di kalayuan na parang may kaaway. Nang babalik sa hangal na kumukuha ng video sa isip nga nito na maghintay lang raw ang bida. Nang matigilan ito nang may humawak sa balikat nito, sa naramdaman ay agad nga na napalingon ng hangal kung sino ba ang humawak sa balikat niya. Mapag-aalaman na si Miss Liu nga iyon na nagtatanong kung sino raw ba ang kinukuhaan ng video ng hangal. Sa tanong ay natatakot nga na sumagot si Lifeng na wala lang raw. Nang hinawakan nga siya sa leeg ni Miss Liu sabay kinuha ang phone nito. Sa pagtingin nito sa phone ay agad nga niya na nalaman na ang bida ang kinukuhaan nito ng video kaya agad nga ito na nagtanong kung gusto na raw ba na mamatay ng hangal. Ang lakas raw ng loob nito na sabihin sa litrato na may matandang kasama ang bida at pagmukaing isang gold digger ang kanyang lalaki, habang sakal-sakal ay napapasabi na nga lang ang hangal na mali raw siya kung kaya sana daw ay mapatawad na siya ni Miss Liu. Sa isip pa nito na si Miss Liu nga raw ang boss ng film na iyon kung ganun kahit raw pala na kay Miss Liu ay may koneksyon din ang bida. Nang matigilan ito nang sinabihan siya ni Miss Liu na samahan siya para makita nila ang brother-in-law nito. Nang palapit na nga ang mga ito sa bida saad nga ni Miss Liu na nagkita nga raw sila ulit ng bida. Sa nakita ay agad nga na mapapansin ang takot sa muka ng kasintahan ng hangal. Takot nga ito dahil sa pagdating ni Miss Liu na kilala naman bilang isang malakas na tao. Nang nagsaad nga si Miss Liu na ilang araw pa lang raw pero may ideya nga raw ba ang bida kung gaano niya ito na-miss. Habang sa likod nga ng bida ay nagtatanong si Longlong na sino raw ba ang tumawag sa babae na iyon, sa isip pa nito ay nagtataka nga siya dahil parami nga raw ng parami ang mga tao na dumadating. Pero di na nga sila pinansin ng bida at aalis na nang pigilan nga siya ni Miss Liu dahil may kasama nga raw siya na palihim na kumukuha ng litrato ng bida. Sabay sinipa nga nito si Lifeng para ipakita sa bida. Nahuli nga raw niya ang hangal na iyon at ang bida na raw ang bahala kung ano ang gagawin niya sa hangal na iyon. Pagtapos ay tinanong nga lang ito ng bida na ano raw ba ang balak na gawin nito. Sa narinig ay agad nga na nagutos si Miss Liu na ibigay raw sa kanya ang dala niya na agad naman na sinunod ng kanyang tauhan. Sabay nagpaganda pa nga ito na hinawakan ang kanyang buhok. Habang sa isip nga ng bida na gusto nga raw ba na makipag-away ni Miss Liu.
Pero kabaliktaran sa iniisip ng bida, kumuha ng bulaklak si Miss Liu, sabay napapangiti nga ito. Pagtapos ay inalok nga nito ang bida na makipag-date sa kanya, gusto nga raw niya ang bida noon pa. Sa mga narinig ay takang-taka na nga lang ang ating bida. Dagdag pa ni Miss Liu na kapag nga raw naging kasintahan niya ang bida ay maaari na nga raw nito na magawa ang gusto nito. Sa narinig ay napaisip na nga lang ang bida na naglalaro nga raw si Miss Liu gaya ng inaasahan. Sabay sumagot nga ito na di raw siya interesado kay Miss Liu at kung may magagawa nga raw ito ay iyon ay ang umalis ito sa kanyang harapan. Subalit sa sinabi ng bida ay parang mas love pa nga si Miss Liu, saad nga nito na siya ay masyadong nasa sabik. At kung di nga raw siya gusto ng bida, pwede raw ba natanggapin lang man ito ang kanyang bulaklak. Habang sa isip nga ng bida na nung unang araw sila na nagkita ni Miss Liu ay pinakitaan na nga raw agad siya nito ng patalim, tapos ngayon ganito ito. Nang nagsaad nga ang bida na di nga raw niya matatanggap ang bulaklak, tinutukan nga raw siya ng patalim nito nung nakaraan at gumanti siya, kaya patas lang raw. Simula raw ngayon ay magpanggap na sila na di kilala ang isa't isa at kapag nirahas pa nga raw siya nito, tatawag na siya ng pulis. Sa narinig ay tinapon na nga ni Miss Liu ang bulaklak na hawak nito at nag-utos na ibaba nga raw ang mga tao doon at ayaw niya na maistorbo ang pakikipag-usap niya sa male god. Sa narinig ay agad na nga nasumunod ang mga ito habang nagmamakaawa nga ang kasintahan ng hangal na patawarin ni Miss Liu, mali nga raw siya. Habang nagtanong nga si Longlong na di naman raw siguro napapatay si Miss Liu, di raw ba? Nang nagtanong nga si Miss Liu na si Longlong nga raw ang kaibigan ng bida. Nang matigilan ito nang sinabihan siya ng bida na huwag kausapin ang kanyang kaibigan, nang sumagot naman si Miss Liu na normal nga lang raw na mag-alala siya sa kaibigan ng male god, sadyang gusto nga raw ng kapatid niya ang kaibigan ng bida at kapag nga raw na nabaliw ang kanyang kapatid, di nga raw niya iyon kaya na mapigilan. Sa narinig ay naisip nga ng bida na kung ginagamit nga raw ba ni Miss Liu ang kanyang kaibigan para takutin siya. Kung ganun na ginagamit raw pala ni Miss Liu si Longlong para takutin siya. Sa napagtanto ay nagtanong nga ito na ano raw ba ang gusto ni Miss Liu. Sumagot naman si Miss Liu na gusto nga raw niya na makipag-inuman sa bida mamayang gabi sa bar. Sa narinig ay agad nga na pumayag ang bida at nagtanong kung saan raw ba ang address, ipadala na raw sa kanya ni Miss Liu. Sa narinig ay sinabi na nga ni Miss Liu ang address sa bida at magkita nga raw sila ng 7 PM, maghihintay raw siya sa bida. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na sige raw at pupunta siya. Pagtapos ay umalis na nga ang mga ito, nang nagsaad nga si Longlong na ang babae nga raw kanina ay mukhang gangster, may mga tato nga raw ito. Sabay tanong pa nito sa bida na kung ano raw ba ang gagawin nito. Paano nga raw kaya kung tumawag na sila ng pulis? Sa narinig ay di naman pumayag ang bida, hayaan nga raw muna nila na magalit si Miss Liu at kapag nangyari na raw iyon, marami na raw silang paraan para mapigilan ito. Mamayang gabi nga raw ay pupunta siya para pagmasdan ang kilos ni Miss Liu at wag na nga raw na mag-alala pa si Longlong, siya raw ay nag-ensayo ng martial arts kaya wala nga raw na magagawa ang mga iyon. Sabay paalala nga nito kay Longlong na maging maingat simula ngayon. Sa mga narinig ay naiiyak nga siya na niyakap ni Longlong at sinabi na wag itong mamatay. Sinabihan lang naman siya ng bida na pupunta nga lang raw siya sa bar at di sa execution kaya kumalma raw ito. Nang natigilan nga ito nang may isang nilalang na lumapit sa kanila. Sabay magalang nga ito na nagsabi na si Miss Wei nga raw ay hinahanap ang bida kung kaya maaari daw ba na sumama sa kanya ang bida. Sa narinig ay napaisip na nga lang ang bida na tapos na nga raw ang daming tao na nga raw ang humadlang sa kanya habang siya ay pauwi ng bahay. Sabay tanong nga nito kung importante raw ba sa isip pa nito, ay ito nga ay nagtatanong kung sino si Miss Wei. Habang ang mga babae naman ay di sinagot ang bida at tumingin na lang ng kakaibang tingin. Sa nakita ay nagsabi na nga lang ang bida na sige raw at susunod siya sa mga ito. Sa isip pa nito na bakit raw ba na ang daming halimaw at multo ang mga nakakasalubong niya ngayon. Sabay inutusan na nga nito si Longlong na mauna at tawagan lang raw siya nito kung mayroon itong kailangan. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa isang malaking gusali. Makikita na pumasok na ang bida sa malaking gusali na iyon sa gabay ng mga tauhan ni Miss Wei. Sa pagpasok ng bida ay mapapansin nga na ito ay nabigla sa isang bagay. Sa isip nga nito na ang kaharap nga raw niya na babae ay mayroong nakakatakot na aura. Mapag-aalaman na ang buong pangalan ng babae ay Wei Nan, ang president ng Feng Hong Media Group.
Sa pagkakita sa bida ay agad nga ito na tumayo at lumapit. Sabay nagsaad nga ito na ang bida raw ay may magandang qualifications at di makikita sa market. Sabay utos nga nito na pumirma ang bida sa contract at gagawin niya itong sikat. Sa narinig ay napuno na nga lang ng pagtataka ang bida, sabay tinignan nga nito ang notebook na gustong papirmahan sa kanya ni Miss Wei. Nang nagsaad naman ang bida na baka nga raw na nagkamali lang ang mga ito, wala nga raw siyang balak na maging star at di nito kailangan na gawin siyang sikat, ang gusto nga lang raw niya ay makauwi na sa bahay at kumain kaya aalis na raw siya. Habang paalis na nga ang bida ay pinigilan nga ito at nagsabi na di raw pwede na maging bastos ang bida sapagkat si Miss Wei pa nga raw ang kumausap dito ng personal. Sa nakita ay agad nga na inalis ng bida ang kamay ng babae na nakahawak sa kanya at sinabi na di raw ba siya narinig nito ang sabi niya ayaw niya di niya kailangan. Pagtapos ay agad nga nito na tinulak ang babae dahilan na napadapa ito. Sa nakita ay naisip nga ni Miss Wei na nag-ensayo raw pala ang bida kung paano makipaglaban. Pagtapos ay agad nga nito na sinugod ang bida, na agad naman na nailagan ng bida kasabay ay gumawa ng counter-attack. Pero ang ginawang atake ng bida ay nagawa lang din na masalag ni Miss Wei. Nang nagsaad nga si Miss Wei na may kaalaman nga raw ang bida sa martial arts, isa na nga raw iyon na bonus para sa kanya. Sumagot naman ang bida na nagpasalamat sa papuri pero di nga raw siya karapat-dapat sa kabutihan ni Miss Wei. Nang binitiwan na nga ni Miss Wei ang kamay ng bida at nagsabi na di nga raw kailangan na magmadali ng bida na magdesisyon. Wala nga raw na bagay sa mundo na iyon ang di niya makukuha pero bibigyan nga raw niya ng oras ang bida para mag-isip. Sabay utos nga nito sa kanyang empleyado na ihatid na ang bida sa labas na agad naman na sinunod ng empleyado nito. Habang sa isip naman ng bida na di nga raw madali nakalaban si Miss Wei. Pagtapos ay lumipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na nakauwi ang bida sa bahay nito. Makikita sa loob ay may mga sandata nga ito sa lamesa na kanyang kinelekta para sa pagkikita nila ni Miss Liu sa bar. Sabay na pahinga nga ito ng malalim, sabay nagpadala nga ito ng mensahe sa isang tao na kapag nga raw na di siya tumawag ng 8 PM ay agad na nga raw ito na tumawag ng pulis pagkaganon. Sa isip pa nito na kailangan nga raw niya na humanap ng paraan para makatakas kay Miss Liu. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa bar kung saan magkikita si Miss Liu at ang ating bida. Nang agad na nga na nakarating ang bida sa lugar, sa pagpasok nga nito ay agad na may babaeng sumalubong dito at nagsabi na ang kanilang boss nga raw ay matagal na hinihintay ito. Sinabihan naman siya ng bida sa may seryosong muka na dalhin siya kung nasaan ang boss nito. Sa sinabi ay agad nga na sumunod ang babae at makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila kay Miss Liu. Nagsaad nga ang babae na nandoon na nga raw sila, nang nagsaad nga ang bida na pumunta nga raw siya para ayusin ang mga bagay-bagay malinaw raw ba. At ayaw nga raw niya na may gawin pa doon na kahit na ano. Mabuti nga raw na bumalik na lang sila sa umpisa, di niya ito kilala at di rin ito siya kilala, maganda na raw ang ganon. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Liu na mahirap nga raw gawin ang gusto ng bida. Pero mabuti nga raw na uminom muna ng alak ang bida. Sumagot naman ang bida na imposible raw at kapag ginawa pa raw ulit yun ni Miss Liu ay tatawag na siya ng pulis. Sumagot naman si Miss Liu na bakit nga raw ba tatawag ng pulis ang bida, balak nga lang raw niya naman ligaw sa bida kung kaya ano raw ba ang problema doon. Nang matigilan nga ito nang nagsaad ang isang babae sa likod nito na wag na nga raw na magsalita pa ng kung ano-ano si Miss Liu, maaari na nga raw nila na gawin ang kahit na anong gusto nila sa bida at kapag pumalag nga raw ang bida ay wala daw itong magagawa sa kanila. Sabay tanong nga nito sa bida na nagtataka kung bakit raw ba na natatakot ang bida, sinabi na nga raw niya dito na makipagtulungan di raw ba. Habang sa isip nga ng bida na masyado nga raw na nakikipagtulungan ang babae, wala pa nga raw siyang nakita na gaya nito, sabay tanong pa nito kung nakabukas pa raw ba ang sound recording sa bulsa niya. Sa kabilang banda ay nagsaad nga si Miss Liu na ang mungkahi nga raw ng kanyang tauhan ay tama, sabay naglabas na nga ng patalim ang babae na balak na ipangtakot sa bida. Sa nakita ay napasabi na nga lang ang bida na kung ganun dahil raw ba na di siya pumayag ay handa ang mga ito na patayin siya. Pero sorry na nga lang raw, dahil nagpunta siya ng nakahanda sa kahit na anong sitwasyon. Sa ginawa ng bida ay sumakit nga ang mata ng babae sapagkat chili powder nga raw ang pinakawalan ng bida. Habang ito nga ay nasasaktan ay agad nga na lumitaw ang bida sa likod nito na may hawak na patalim.
Sabay tutok nga nito ng patalim sa leeg ng babae at nagsabi na walang gagalaw dahil hawak niya ang buhay ng babae. Huwag nga raw na susunod ang mga ito dahil papatayin niya ang babae na iyon bilang self-defense at kapag ganun ay maraming problema nga raw ang darating kay Miss Liu. Nang sinabihan nga siya ni Miss Liu na matapang nga raw pala talaga ang bida. Nang sumagot naman ang bida na wag nga raw siya nasusundan ni Miss Liu kung ayaw nito na makakita ng dugo sa kalsada at kapag may masama nga raw itong kilos ay tatawag agad siya ng pulis. Pagtapos ay agad na nga na umalis ang bida kasama ang babae na ginawa niyang bihag. Sa pag-alis nga ng mga ito ay napasabi nga si Miss Liu na maraming nga raw siyang oras para makipaglaro sa bida. Nang matigilan nga ito nang may nagpadala nga ng mensahe dito. Nakasaad nga sa mensahe na sinabi nga raw ng bida na ipadala niya dito ang larawan at sinabi nga raw nito na nagawa niyang ma-record ang lahat at kung ayaw nga raw ni Miss Liu na ipadala ng bida ang record sa pulis ay wag nga raw itong gumawa ng masama sa bida at sa mga kaibigan nito dahil kapag ginawa nga raw iyon ni Miss Liu ay alam na raw nito ang mangyayari. Sa nabasa ay galit na nga lang na nasabi ni Miss Liu na kaya nga raw pala na matapang ang bida kanina. Samantala habang tumatakbo ang bida papaalis ay may isang babae nga ang nakabantay dito na nagsabi sa kausap na ayos nga lang raw ang bida at ang kausap nga nito ay si Miss Wei. Makalipas ang 2 araw sa school ng bida, makikita ang bida na napapaisip na 2 araw na nga ang nakalipas nang tinakot niya si Miss Liu pero di nga raw niya alam kung gumana ba o hindi. Baka nga raw may balak pa ito kung kaya kailangan pa niya na mag-isip ng ibang paraan. Nang matigilan nga ang bida nang nagsabi ang katabi nito na narinig nga raw niya na tumakas na si Miss Liu. Narinig nga raw niya na nagpalit na ng tao na mamamahala sa film at pinalitan nga lang raw kahapon. At kung bakit nga raw nagpalit ay di malaman, narinig nga raw niya na ang Feng Hong Group ang nagsabi na sa kanila na ang lupa tanong pa nito na sadya raw kaya na pinalitan si Miss Liu. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na magpalit daw at bakit nga raw ba na parang pamilyar ang Feng Hong Group na sinasabi ng mga ito pakiramdam nga raw niya na nakita na niya iyon sa kung saan. Sabay laking gulat nga nito ng kanyang napagtanto na baka nga raw si Miss Wei ang may kagagawan. Tanong pa nito na may koneksyon nga raw ba si Miss Wei kay Miss Liu. Pagtapos ay lumipas ang ilang sandali ay lilipat ang eksena sa bahay ng bida. Kung saan matagumpay na nakauwi ang bida sa pag-uwi nito ay agad nga ito na sinalubong ng kanyang ate. Sabay inalok nga nito ang bida ng dinner dahil nagluto nga raw siya. Nang nagtanong nga ang bida na wala raw ba ang kanyang ama at mag-isa lang raw ba ang kanyang ate sa bahay. Sumagot naman ang ate nito na abala nga raw sa trabaho ang kanilang mga magulang kaya di nga raw ito uuwi hanggang gabi. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na ang ibig sabihin nga raw na siya lang at ang kanyang ate ang may iwan sa bahay. Pagtapos napaisip nga ito ng kung ano-ano, nang matigilan ito sa pag-iisip ng tinapik siya ng kanyang ate sa noo, sabay tanong nga nito na kung ano raw ba ang iniisip ng bida. Sumagot naman ang bida na wala nga lang raw sa isip pa nito ay sinasabihan nga niya ang kanyang sarili na wag mag-isip ng kung ano-ano sapagkat kapatid nga raw niya iyon kahit na di talaga sila magkadugo ay magkapatid pa rin sila. Pagtapos ay masaya nga lang siya na pinagmamasdan ng kanyang ate. Nang nagsaad nga ito na pumasok na nga raw ang bida sa kwarto nito dahil may live stream pa ito at mga homework kung kaya siya na nga raw ang maghuhugas ng pinggan nito. Sa narinig ay sumagot nga ang bida ng isa pang tanong na di na raw ba kailangan ng kanyang ate ang tulong niya. Sumagot naman ang kanyang ate na di na nga raw kailangan. Dahil ayaw nga raw niya na madumihan pa ang napakagandang kamay ng bida. Sa narinig ay sumagot na nga lang ng okay ang bida sa isip pa nito na mabait nga raw talaga ang kanyang ate. Sa nakaraang buhay niya nga raw ay nangarap siya ng ganong klase ng asawa pero kapatid raw ang nagkaroon siya talagang kaawa-awa. Pagtapos ay agad na nga ito na nagtungo sa kanyang kwarto. Sinisimula na nga nito ang kanyang live stream, pagtapos ay mabilis na lumilipas ang oras. Kung saan natapos na mag-live ang bida ay agad na pumasok ang kanyang ate sa kwarto nito at sinabihan ang bida na magpahinga na. May matutulong nga raw ba siya sa bida alam nga raw niya na pagod ang bida sa live stream nito. Kung kaya nagpunta nga raw siya para bigyan ng masahe ang bida sabay aya nga nito sa bida na lumapit. Habang sinabihan naman siya ng bida na ayos nga lang raw siya pagod na nga rin daw ang kanyang ate kung kaya magpahinga na rin daw ito. Nang matigilan nga ito nang hinatak siya ng kanyang ate sa braso at niyakap.
Sabay nagsabi nga ito na mabait nga raw ang bida kung kaya ano raw ba kaya na magpahinga sila ng magkasama. Sumagot naman ang bida na pamilya nga raw sila kaya normal lang na maging mabait sila sa pamilya. Sa narinig ay parang may naalala nga ang ate nito na isang bagay. Naalala nga nito nung bata pa ang bida na nagsabi rin ng kaparehong salita sa naalala ay naiyak nga ang ate nito. Sa pag-iyak nito ay labis nga na nabigla ang bida tanong nga nito na kung ano raw ba ang problema bakit raw ba umiiyak ang kanyang ate. At doon na po nagtatapos maraming salamat sa panunood.